Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Walang secret agreement sa ayungin. Meron gentleman's agreement. Unahin natin to. No? Okay. Ito. Ay, mali yata yung napindot ko. Ito lang. Tama nga. Okay. Ito. Panoorin natin to. Ito. Yan. Okay, sa susunod pag tinotoo ni Ma'am Precious yung sabi niya laptop, naka-laptop na tayo dito, ganito. Ano na tayo? Basic na lang. Hindi na tayo mano-mano, no? Dadalawang isip ako, may batuhan na ng ganito na mga... Ang trade natin sa China, mas mataas ang ating importation kisa sa exportation ng ating produkto. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. Nako po. Ma'am, parang hindi yata tugma ngayon ang direksyon natin. Kasi halimbawa, Chacha, gumawa tayo ng Chacha para sa pagpapaganda ng ating ekonomiya, para makahimok daw ng mga investor. Paano ka makakahimok ng mga investor kung ganito po ang pahayagan ng isang presidente? Kung ako ay isang negosyante, hindi ako papayag. Isip ako, may batuhan na ng ganito na mangyayari. So hindi ako sure kung baka hindi pa nga natapos yung aking negosyo na maitayo, magkakaroon na ng problema, nagkaroon ng Chacha, tapos may mga ganitong mga pahayag. Kahit ako investor, di ako papayag eh. Ako yung negosyante, di ako papayag, puta na, wag na lang. Di wag. Di magharap ko sa iba. Tama ka dyan, Admar, yung instability ng institusyon ang critical sa Pilipinas. Kunyari ngayon, di ba, nakailan na siyang pag-ikot. Parang 20 countries na yata, 20 trips na yata yun. So pag sinasabi mo na to enhance the investment climate, ano itong iniikot mo, yung bang amendments na yun ang request ng mga investors? Alam nyo, dyan nga ho kami nagtataka bakit dyan sa ikot-ikot na yan eh. May mga napanood nga ako ng mga batikan na eksperto Kasi eto, napanood ko lang naman po ito. No, kasi sinasabi nila doon na kaya daw nag-iikot itong paluwas-luwas to ng ibang bansa ano bang pwede natin itawag? Kuting ba? Si BBM. Si BBM na lang, wag na lang natin lagyan ng P. Kaya daw luwas daw ito kasi eto, napanood ko lang to Sabi niya parang unti-unti daw doon nilalagay yung mga pera sa ibang bansa na nakukupit sa kaban ng bayan. Ewan ko lang pero may napanood akong ganun isang eksperto, yung parang kamukha din ni Tulpo. Singkit siya na maputing lalaki, tatlo sila minsan na nag-uusap about politics. So doon ko napanood yun, doon ko narinig. Sabi ko, pwede rin na mangyari yun, na kaya ginagawa yan. Kasi hanggang ngayon wala tayong, di ba? Wala tayong nalalaman. Wala tayong napapanood kahit sa mga vlogger nila na update na may maganda bang kinakahinatnan yung mga pag-alis-alis o pagluwas-luwas ng ating presidente. No? Kaya doon sa narinig ko na yon, sabi ko, hindi kaya totoo. May may pwedeng magkatotoo yung ganun Na kaya lumuluwas na ibang bansa, kung saan bansa, kasi doon nilalagay yung mga kayamanan nila or yung nakukupit daw sa kaban ng bayan. Daw.
Sabi ko kung ganyan, ako, paktay tayo dyan. Ay, paktay tayo diha. Oo, paktay tayo diha. O ease of doing business. Kasi alam mo, yung tatlong provision na kanilang babaguhin at could result to better investment climate is basic education, advertising. Advertising, ang dami-dami higanting advertising firms ang nandito sa Pilipinas. Tama. Ang regional offices nila nandito o yung iba nasa Singapore. So, hindi ko alam ano yung additional money papasok dahil freeing up mo ang advertising or ang basic education. How can you even attract, ibig mong sabihin, ang eskwelahan na foreign papasok sa Pilipinas to do basic education? Tama si ma'am dito. Hoy sir, salamat sir Ray. Alam niyo ito pa, ito yung, alam niyo napakaganda talaga na itong may programa ang SMNI. No, dahil sila talaga yung may mga lakas ng loob na maglabas ng mga ganitong pahayag para madagdag ang kaalaman ng mga Pilipino na yung ibang Pilipino, mga ibang kamag-anak natin ay kamag-anak tuloy. Yung ibang mga kababayan natin ay bulag pa rin po sa katotohanan. Kaya nga saludo ako dito sa SMNI. Tingnan nyo, yung ibang network walang naglalabas ng ganito. Puro ano yun, puro kampi, puro kampi sa ano. Puro kampi sa tawag dito sa Marcos sa gobyerno. Ay, sir, boss Dada. Sino bading? Sabi mong bading, ha? Narinig mo lang ang kumanta na tumitili ako. Ako ba yung bading? Ay, Papa, shoutout. Mama, shoutout. Bading-bading ka dyan, ha, boss Dada? Boss Dada, baka naman, pa-share naman dyan. Sa wakas, nagkita rin kami ng kuya ko, no? Boss Dada. Pogi niya sa personal. Kumuha niya si The Rock. Parang policy concern yun sa usapin ng edukasyon. Ngayon, dun sa public services, napakasimple lang yan eh. Pwede mo utusan ng Solicitor General mo at sabihin o yung Republic Act on Public Services na pending sa Supreme Court, baka pwedeng padaliin para ma-implement natin. Ang nagiging problema ko doon sa nasabi nila, na-implement ba ang amendment ng retail trade? Na-implement ba ang amendment ng investment law? Wala. At naayos ba ang implementation ng CREATE? Kasi Pa rin. pending bill to amend the CREATE law. Wala. Itong mga ito ay panukalang batas na talagang magbibigay ng insentibo, whether tax or customs, sa mga investor. Ito paano ako magiging bading dyan nanay ko si GTV, nanay ko po yan. Asar na asar sa akin yan pag noong mga panahon na sandamakbak pa yung nahuhumaling sa akin. Bakit hindi tumutuloy? Bakit hindi na-actualize yung investment? Kasi may mga bagay-bagay na tinitingnan ng investor. Number one is ease of doing business. Number two, the stability, predictability, and certainty of policies. Mm-hmm. Yung sinabi ni Admar, tama yun. Biro mo kung ako ang investor, gusto ko pumasok sa Pilipinas, sandali lang, urong muna ako, tingnan ko muna itong charter change ko, ano mangyayari. Tsaka ma'am, oo. Siyempre, hindi naman basta-basta lang na mag-i-invest yan dito sa Pilipinas. Makikichismis din yan. Hindi, ano lang tawag dito, ano yan makikiramdam. Sasayangin nila yung ano nila dito sa Pilipinas. May kiramdam sila dyan. Ngayon, katulad nga ng napapanood natin, katulad niyang sa China niyan, na medyo mainit nga ang dugo ng gobyerno sa China. Kaya, ngayon ganyan yung nangyayari. Yung Amerika naman, alam nyo ito ang Amerika, hindi yan basta-basta, hindi yan basta-basta yung sinasabi nila na tutulungan sila ng Amerika. Natatandaan nyo yung sa isang bansa ba yun? So, nung talo na sa gera, bigla nilang nilayasan. Kaya wag kayong wag kayong tawag dito, wag kayong magpapaano diyan sa Amerika na yan. Yung ibang vlogger bilib na bilib no? Tutulungan tayo ng Amerika, tutulungan.
Hindi ata nagbabasa to ng history kahit naman noon na tinulungan tayo ng Amerika, nilayasan din tayo niyan. Ito mga bobo talaga. Saan yun? O nga pala, kaya pala kaya pala wala pa akong 1,000 views, hindi nila nakita yung pang sungal-ngal ko rito. So ko pala nailagay yun. Hindi ko makita yung pang sungal-ngal ko dito Ay, Mami Rena Bayer, shoutout. Si ano pala ang bading, si Kuting. Inaaway niyo si Adik. Si Mike Tanga, tulungan daw ng Amerika. So, mamaya pag-usapan natin si Mike Tanga, ha? Puto no, mahal na mahal nila ngayon ng Amerika. Sabi ko, puto na, pag natapos na yung ang kailangan dito ng Amerika, tignan nyo, biglang lalayas na naman yan. Kaya huwag kayo masyadong pakakampante dyan. Ikot din ang Pangulo kasi para daw makapangalap ng mga investment. So useless, same as useless pala yun. Oo, useless yun, Admar. Kasi kunyari, nanggaling sa Germany, biglang gusto ng isang malaking higanteng negosyante na pumasok dito. Oh. Biglang naparinig niya, ay sandali lang, magkakaroon pala ng gera. Di wag na. I mean, these are all mixed signals. Kaya nga may katotohanan yung napanood kong video, yung tatlo sila, na sinasabi nila, totosin hindi naman naghahanap ng investment niya si Kuting. Ang ginagawa niya, nag-iimbak ng mga pera yan sa bawat bansa na pinupuntahan niya. O ito po, hindi po galing sa akin to, napanood ko lang naman po, ha? Napanood ko lang naman po. No, yun daw yung ginagawa ni Kuting ngayon. Na kaya daw pupunta-punta sa ibang lugar, para daw nag-iimbak ng mga pera doon. Katulad naman din daw dati yan ng ginawa ng tatay niya. Ewan ko lang, ha? Ewan ko lang, ha? Sino nakakaalala? Kasi hindi ko naman naabutan yun. Pero yun ang mga sabi-sabi na mga tawag dito ng mga eksperto, kasi ganyan din daw yung ginawa ni Ferdinand Senior noong mga panahon na siya ay nakaluklok sa ating gobyerno, pumupunta-punta sa ibang bansa. Kaya nga daw yung kayamanan ng mga Marcos wala yan dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Kaya yung pag-ikot-ikot na yan, kaya kung mapapansin nyo yung mga vlogger at yung strategy ng mga bayaran na vlogger, binubugaw nila yung mga tao na hindi mapansin yung mga pag-travel ni Kuting. Ni Hapon. Tawagin na lang natin siya si Hapon, ha? Para may iba naman. Yung mga pag-travel ni Hapon, kaya hindi masyadong napapansin ng mga supporters nila kasi nga binubugaw sila. Kung mapapansin nyo, yung mga vlogger, halos lahat ang ginagawa puro lang sa Duterte. Kibuloy, Duterte, BP Sara, Basti Duterte, war on drug. Puro lang ganun, di ba? So yung mga tao, dun lang din nakapokus, pero hindi nila alam yung iba pa, ang dapat nilang pagpokusan, yung pag-travel ni Hapon sa ibang bansa, baka mamaya useless ngayon. Tutusin, hindi lang baka, kasi useless talaga. Ang dami na eksperto nagsasabi na useless talaga ang mga travel na yan. Oo nga, no? Kasi may kada lugar ata may mga magagandang item dyan. Malakas yung impact. What's that, funny? Na pumapasok sa naratibo ng Pilipinas. Oo, tayo ang pinaka mataas at na growth sa region, pero yung growth na yan has to be measured on a quarterly basis. So hindi ibig sabihin yung growth na yan ay pataas ng pataas. Yung growth na yan ay pwedeng bumaba kung ang mga policies natin ay hindi magkakatugma. So ibig sabihin, kagaya ng mga sinasabi na ibang vlogger, na napakalaking tulong daw sa Pilipinas yung mga pag-travel ni Hapon.
Kasi kung isipin nyo, magpupunta sa ibang bansa, una-una, di ba, pera din natin yung ginagamit dyan. Pera ng bayan. So, hindi naman talaga 100% na mapapapayag mo yung ibang bansa na mag-invest sa Pilipinas. Hindi katulad ni Tatay Digong na nag-focus sa China. No? Hindi siya, siguro nag-travel man, siguro halos bilang natin eh. Di ba? At talagang nakaano siya. Talagang nagbunga ng maganda naman yung kanyang pag-travel na yun. Pero napapansin ko ngayon sa panahon ngayon kay Hapon, bakit Hapon? Mukha siyang Hapon. Hindi mo siya mukhang Pilipino eh. Sa tingin mo ba mukhang Pilipino siya, no? Si Kuting, mukhang Hapon yun. Kaya nga Hapon eh, kaya Hapon tinawag ko. Diba? Wala naman tayo nakikita ng improvement na maganda yung impact sa Pilipinas ng ginagawa niya, 'di ba? Kaya siguro baka si Dora tsaka si Hapon magkapatid yan. Explorer. Si Bongbong Dex. Wiset. Ilahalap magandang pwestuhan. Siguro nandun yung mga ka-jamming niya, Boss Dada. Boss Dada, no? Siguro nandun yung mga ka-jamming niya doon sa ibang bansa. Russia, German, may mga tropa pala doon. Mahirap kasi dito sa Pilipinas, makikita eh. Eh sa ibang bansa, safe. Wisit na si Boss Dada. Ano yung pinagsasabi? Mukhang Ilocanong naka-choky. Ilocano naka-choky. Ay, ba't dyan? Ba't dyan ha? Ba't dyan? Ilocano naka-choky. At sagwa na. Tayo na, no? Yung mata, hapon na ang datingan eh. Mahirap yun kasi tatanungin ng investor, are you planning to invest in the Philippines? In what investment areas? Tapos biglang narinig yung sagot dun sa Australian media. 'Di ba? Narinig yung presidente pala ng Pilipinas medyo may kahinaan at hindi makakakommit. 'Di ba? So these are all some total Si Raulo din tong ini-interview niya. Reasons why sandali, maghintay muna ako. So anong hihintayin? With that wala man daw ang bagal lakas pa. Ano yan, Boss Dada, si Abra. Katuringan na mayaman, wala daw pang ambag sa hipak lang ng hipak, no? Walang pang ambag. change, hihintayin nila papasaba sa Senado. So na-delay. Okay, recess. Ang kulit nga na explanation dito ng mga tanso vlogger dito sa mga travel ni Hapon eh. Sabi ba naman kanya-kanyang strategy yan. Lalo na si Maring Janet, sabi ni Maring Janet bakit? Si Duterte. Sabay na stuck yung utak oo, isang beses lang or dalawa si Duterte na nag-travel. Isusumbat niya sana daw kay Duterte kaso naisip niya na di nga pala naging pala traveler si Duterte. Kung tayo na hype sa explanation nila tawag dito, kanya-kanya lang daw strategy ang mga presidente kung saan makakakuha ng mas magandang investment. Sir Alan, maraming salamat Sir Alan. Sabi ko, ang babaw naman nung daan ng paliwanag nyo. Ba't kaya ganun, Pag mga tanso vlogger, hinihingihan tayo ng paliwanag na i-deliver natin ng maganda. At napakahaba ng paliwanag natin. Samantalang sa kanila, ganun talaga. Iba-ibang strategy ng mga magiging pangulo. Ang babaw. Ngayon, ang balik na niyan ay April na. Kung hihintayin nila yung charter change, hihintayin nila yung itong nangyayari sa South China Sea, matatagalan yan. Perfect example, ang China used to be the number one tourist visitors
Shout of out, the love you. Philippines. Hindi na ngayon. Ang trade natin sa China, mas mataas ang ating importation kisa sa exportation ng ating produkto. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. So yung mga ganyang mixed signals in order to be the lapdog of the United States in the country and globally, medyo hindi maganda yan. Kasi yung pagpapaikot sa kanya, dinala siya sa Australia, magkakaroon ng triumvirate meeting ang Japan, US at Pilipinas sa dadating na April, pupunta na naman siya sa US. I mean, all these signs, you're practically towing the line of the United States. Kung saan ako padalhin, I will talk about democracy, rule-based, rule-based system. So parang ikaw yung nagiging mensahero ng Amerika. Katumbok mo, ma'am. Yun naman na talaga. Ano pa ba? Parang siya yung nagiging siya yung tiga balita parang siya yung nagiging utusan ng Amerika. Di ba? Totoo naman yung sinabi dito ni Madam. Ano ang pangalan nito ni Madam? Malu Tuikala. Ano to? Tequila? Tequila ba to? Masige siyan, si Ma'am Malu. Tama naman yung sinabi niya rito eh. Parang nagiging utusan na lang ng Amerika si Hapon. No? Singiwi na lang pala, singiwi. Si Utal-Utal. Daming pwede bansang no? Ayoko na kasi ng Kuting. Okay, pwede naman si Kuting. Cebuano, no? Parang nagiging na lang pala tayo ng Amerika. Kaya nga, nung nakaraan, nanaginip ako eh. Oo. Nanaginip ako na balang araw daw, itong Pilipinas magigisakop na ng Amerika. Nakakatakot yun. Alam mo saan nangyayari ngayon? Kung ay ma'am Marilu, pag pinagdugtong nyo po yung mga sinasabi ng mga eksperto sa panig ng mga Duterte, eto katulad nito nila Ma'am Malu, talaga mapapaisip ka, hindi kaya mga balang araw hindi kaya totoo yung mga sinasabi ng mga eksperto na itong Pilipinas ay unti-unti nang binibenta. Kung mapapansin nyo talaga, parang, alam niyo yun, ay Mami Vilma, shoutout, alam niyo yun, parang wala namang nagiging impact na maganda yung travel ni Kuting sa ibang bansa. Tapos, yung mga vlogger na sana pinopromote yung mga magagandang nangyayari or ginagawa ni Kuting, hindi rin naman nila pinopromote kasi nga wala namang magandang ginawa. Sagot ko, tanong ko, sagot ko no? Hindi ngayon, nagigets na natin yung mga tanso dugyot vlogger kaya hindi nila pinopromote yung mga magagandang ginagawa ni Kuting kasi nga, wala namang ginagawang maganda. May naramdaman ba tayo na magandang ginawa nila? Wala naman. Kaya hindi na rin, kaya nga sabi ko kaya pala puro pang babasya Duterte ang ginagawa kasi nga wala silang makitang maganda na ginagawa ng presidente nila. No, so ito pa, may isa pa tayo ditong video mapatungkol ho dito sa West Philippine Sea. Marcos Jr., bakit gusto mong magkagera? Eto na ang pinaka rito. No, bakit parang hindi alam niyo sa totoo lang, parang naiisip ko parang gusto nga talaga ni Kuting na magkagera, no? Pati yung mga vlogger, gusto parang alam niyo parang hayok na hayok sila. Parang nila, parang gustong-gusto talaga nila magkagera. No, tapos pag nandiyan na, saan-saan siguro magtago itong mga to. Hoy, mga bobo. Kapag nagkagera dito at nilulusob na tayo dito sa Pilipinas, yung pinagtatanggol nyo, biglang lipad yan, ha? Tayo na lang may iwan dito, kaya huwag kayong tanga. Isa na ako sa tagapanood mo. Maraming salamat, Ma'am May Jelina. Panoorin natin to. Pinaliwanag ngayon ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinalalala ng Marcos Jr. administration ang problema
sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na West Philippine Sea. Panahon na ba kaya naggera? Abay, alamin natin yan sa report ni Christine MJ Mondial. Pastores, shoutout po. Okay lang. Tumitindi ngayon ang Jelina, gilian ng shout China out. at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ang binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalo na nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG lalayas yan na may bigla. dalang Tayo repair may supply iwan ang dito. bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsad na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yan, Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, Biruin nyo, ito pinagpopokusan po ito ng mga vlogger, ng mga tansu vlogger, itong bulok na, sorry sa words na bulok, pero to yun naman po yung totoo eh. No? Yung bulok na Sierra Madre na barko na to, na bangka na barko na to. Pero bakit yung pinangako ni Kuting na 20 pesos na bigas, 4 pesos na pamasahe sa jeep, at kung ano-ano pa, na iniisa walang natuloy, walang naipatupad, no? Dito nyo rin mapapansin na dito nila i-divert yung mga kaisipan ng mga tao na dito lang mag-focus sa issue ng West Philippine Sea na to. Bakit makakatulong ba sa Pilipinas yung na yan, yung issue na yan sa Sierra Madre na yan? Makakatulong. Ma'am Benny, mega love shoutout po. Kapag makakatulong ba to ng gusto sa atin? Tingnan niyo yan, Tsaka, yun nga, kagaya na sinabi ni Atty. Roque, yung ginawa kasing technique dati, diskarte nila Tatay Digong, ay yun ang hindi ginawa. Kaya napagbibintangan sila about dun sa West Philippine Sea na yan, na secret deal na yan. Paano naman kasi nung panahon ni Tatay Digong talagang takot ang China sa atin. Nung naging panahon lang naman ni Kuting, tsaka lang naman tayo ginaganito nung mga panahon naman Tatay Digong, hindi naman tayo ginaganyan, di ba? Yun ang hindi kayang gawin ng administrasyon ngayon. Yung ginagawa dati ni Tatay Digong. At yung binibigay sa kanya na respeto ng ibang bansa. siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni Attorney Roque na sinasadya ang mga panguurot sa China para galitin ang taong bayan. Yan. Ito, isang malaking katotohanan din to. No? Na sinasadya ng gobyerno para uratin yung China. Para nga naman, yung mga tao ay magalit na naman sa mga Duterte. Pero sa tutusin, ang may kasalanan dito, yung gobyerno natin. Mas lalo nilang ginagalit ang China. Tapos, yun nga lang, ang pinakamasakit, yung sisi sa mga Duterte. Sila yung gumagawa, pero sa Duterte, bumabagsak yung sisi. Yun yung pinakamasama dun. No? Ayun yung pinakapangit na nangyayari ngayon. Tabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Tama. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte. Dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho? Yan ang mga hindi napapansin
ng mga Tanso Dugyot supporters. Pinapansin nila puro West Philippine Sea, secret deal. Hey, si Digong, may secret deal si China. Pero hindi nila napapansin yung paano kaya bumaba yung presyo ng bigas. Paano bumaba presyo ng gulay, ng mga karne, ng manok, isda. No? Paano kaya magkaroon ng trabaho yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hirap makahanap ng trabaho. So yun, bakit hindi nila tingnan nyo, hindi na napapansin ng mga supporters ng Marcos yun. Ang nasa isip na lang nila puro West Philippine Sea, kibuloy. Yun na lang, no? Pero ito, hindi nila napapansin. Nga. Diba? Babang mga sweldo, ginagalit tayo ng Marcos administration. Ang kailangan ani Roque ay matupad ang pangako ni Marcos Jr. noong eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Malabo Na na. huwag iligaw ang taong bayan sa issue ng maritime dispute at iiwas sa giyera at kapahamakan ng mga Pilipino. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? Yun na talaga. Na para nga naman pag nagkagera ay yung mga tao nakapokus na lang sa gera, keso ganyan. Na para hindi rin masilip ng mga tao yung mga pinangako ni Kuting na wala naman ni isa, walang natupad. So, 'di ba? Tapos pag nagkagera, sisisi na naman sa Duterte. Sabihin na naman, mga Duterte, ganito ganyan. Kasalanan nyo to kahit bakit nagkakagera sa Pilipinas. Ganoon na naman ang mangyayari dun. Pero itong mga pinangako lahat ni BBM, wala. Nga. Ma-declare na nila yung martial law. Yan, isa pa rin yan. Totoo yan. Ang ginagawa nga nila is the diversional tactic. Dinadivert nila yung issue sa dinadivert nila sa mga Duterte para yung mga tao doon lang nakatuon sa mga Duterte. Pero hindi napapansin ng mga supporters nila na niluloko na sila. Sabi mo, focus sila sa West Philippine Sea. Focus sila sa Focus sila sa tawag dito sa mga issue about sa Duterte, pero dito sa mga pinangako ni Bongbong wala nga. At dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makita hindi nila inisip yung taong bayan na kawawa. Kaya nga. Naniniwala naman ang batikang abogado na hindi makikipaggera ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino So, at China. At ang mangyayari, magpapadala lamang ang mga kano ng armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan. Tapos mamamatay na naman yung mga sundalo. Tapos pag namatay yung mga sundalo, isisisi na naman sa Duterte. O yun na naman. Alam niyo kung bakit paulit-ulit ako na ganito. Kasi yun naman talaga yung gustong mangyari ng mga tawag dito, ng mga anti-Duterte. Lahat ng mangyayaring sa Pilipinas na kapalpakan, isinisisi sa Duterte. Pero wag ka. Kapalpakan ng administrasyon ngayon yan, hindi yan kapalpakan ng mga Duterte. Mga tulad yan, magkakagera, isasalang yung mga sundalo natin. Yung Amerika nandun. Yung presidente natin nandun. Ika nga ni Busdada nakikihipak. Visit si Busdada talaga. Nakikihipak sa ibang bansa. Samantalang tayo dito, nakikipaggera tayo. Oo, tas yung mga Amerikano na isa sa mga ginudyos ngayon na mga vlogger ng Tansudo Youth Vlogger, hindi naman tutulong kundi nagpadala lang ng gamit. Sino pa rin nakapront? Tayo pa rin yung nakapront. Okay sana kung Amerikano yung mga nakapront. Sila yung unang mamatay. Sa tingin nyo gagawin ng mga Amerikano yan?
Hoy, mas mautak sa inyo yung mga yan. Hindi nyo mauutakan yan. Inalagay mo sa alanganin ang ating mga kasandaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Grabe, no? Sana naman huwag mangyari. Ito kawawa Pilipinas talaga. So, totoo lang kawawa tayo dito. Ay,